Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si John Kiandre A. Caldo at ang tatalakayin natin ay globalisasyong teknolohiya. Una, ano nga ba ang globalisasyong teknolohiya? Ito ay ang proseso kung saan ang makabagong teknolohiya tulad ng internet, mobile devices, AI at automation ay nagpapabilis sa connection at interaction ng mga bansa sa buong mundo. Sa madaling salita, technology ang tulay para mas mabilis mag-trade, mag-share ng knowledge at mag-collaborate ang mga bansa. Example, ang social media platforms gaya ng Facebook at TikTok ay nagbibigay daan sa instant communication at sharing ng kultura sa iba't ibang bansa sa loob lang ng ilang segundo. Ngayon, paano nakakatulong ang makabagong teknolohiya sa pagpapabilis ng globalisasyon? Una, komunikasyon. Mas mabilis ang komunikasyon sa email, video calls at messaging apps. Pangalawa, trade at commerce. Ang online shopping at e-commerce platforms ay nagpapadali sa international trade. Pangatlo, information sharing. Instant access sa news, research at data mula sa iba't ibang bansa. Pang-apat, education at skills. Online courses at webinars ang nagpapalawak ng kaalaman globally. Example, ang isang small business sa Pilipinas ay pwede nang magbenta ng produkto sa US o sa USA o Europe gamit ang Shopify o Lazada na dati ay mahirap gawin. Ano naman ang posibleng panganib sa sobrang pag-asa sa teknolohiya? Una, cyber security risk. Mas vulnerable sa hacking at online fraud. Pangalawa, job displacement. Automation at AI ay maaaring magpalit sa ilang traditional jobs. Pangatlo, dependence. Kung biglang bumagsak ang sistema o internet, pwedeng maaapektuhan ang negosyo at komunikasyon. Pang-apat, privacy issues. Maraming personal data na ang ina-share online. Example, kapag isang malaking kumpanya ang nakadepende lang sa cloud system at nagkaroon ng outage, maaapektuhan ang operation globally. Ano naman ang papel ng AI sa automation sa globalisasyon ng industriya? Una, AI at robotics ang nagpapabilis sa production sa factories kahit 24/7 operations. Pangalawa, nagiging mas efficient ng supply chains at logistics. Pangatlo, nakakatulong sa predictive analysis gaya ng pag-predict ng demand sa ibang bansa. Example, ang car manufacturing industry sa Japan at Germany ay gumagamit ng AI-powered robots sa assembly lines para mas mapabilis ang production at makapag-export globally. Ano naman ang epekto ng globalisasyon sa tradisyon, paniniwala at lifestyle? Una, may expose ang kultura sa ibang bansa kaya may fusion sa music, fashion at festival. Pangalawa, may mga bansa na nag-a-adapt ng foreign beliefs o practices pero may iba rin na nagiging hybrid. Example, sa Pilipinas, makikita natin ang fusion ng Western at local culture sa Christmas celebration, pati na rin sa pagkain gaya ng halo-halo na may imported ice cream flavors. Paano naman nakakaapekto sa lifestyle at pananamit at pagkain? Paano naman nakakaapekto sa lifestyle, pananamit at pagkain? Una, fashion. Influences ng K-pop, Western brands at global trends. Pangalawa, food. Fast food chains at international cuisines na available sa local markets. Pangatlo, lifestyle. Mas connected sa tech, gadgets, online trends at social media habits. Sa kabuuan, globalisasyong teknolohikal ay nagbibigay ng mabilis na koneksyon, efficient trade at access sa kaalaman
pero may kasamang panganib kung sobra ang dependence sa technology. Mahalaga ang balanse ang paggamit ng teknolohiya, pagprotekta sa kultura at tradisyon at pagtutok sa sustainable development.